Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, tila magkakaroon po ng katapat ata mga kabida, no? Ito hong si Vice President Sara Duterte para ho sa 2028 presidential elections po, ano? Dahil ito hong si Secretary John Vic Rimulya po ng DILG po, ano, mga kabida, nagpahiwatig po, ano, na tatakbo po bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections. Okay? Actually, matagal na pong nag-float yung pangalan po, ano, ni John Vic po, ano, mga kabida. Okay? Bukas daw siya, okay, sa pagtakbo po mga kabida, no, bilang Pangulo po ng Pilipinas. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng ang Batas PH, ano, mga kabida, ano po. John Vic Rimulya to run for president in 2028. Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya has expressed openness to running for president in the 2028 elections, positioning himself as a potential standard bearer who would continue the legacy of the Marcos administration. In an interview, Rimulya explained that he knows what to do for the country and his experience at the DILG has honed his skills to run as chief executive. Ayon. So bukas po siya mga kabida, no? Dito ho sa posibilidad na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections. Ito kung si Secretary John Vic Rimulya, no? Mga kabida. Ang kanyang goal dito is to continue the legacy of the Marcos administration. Ang tanong po dyan, meron bang legacy po? Ito hong Marcos administration po mga kabida, no? Na dapat hong ipagpatuloy po ni John Vic, ano? Mga kabida, ano po? Okay? Ang pinakamalaking tanong po dyan, ano? Kaya niya ito hong si VP Sara, mga kabida, no? Alright? Ngayon pa lang, sa pangalang John Vic Rimulya, parang hindi hong matunog. Mga kabida, no? Okay? Siguro with the likes of Leni Robredo, kaya yon, baka it become closer to winning the presidency po, no? Mga kabida. Okay? Pero dito ho kay John Vic, malabo pa po para sa akin, ano? Mga kabida. Hindi ho kagat ng mga Pilipino yan. Okay? Lalong-lalo na po, mga kabida, doon ho sa masang Pilipino na meron pong simpatsya po mga kabida, no, sa mga Duterte. Alright? Alam naman po natin na majority po ng mga Pilipino po mga kabida, mahal na mahal po nila ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? Pero sa ginawa po nila mga kabida, dito ho kay FPRRD, ano, kung saan ito kung si John Vic, kabilang po doon ho sa mga isinangkot po makabida sa paghuli at pagdala ho sa kanya doon po sa The Hague, Netherlands, ano? Kung pagbabatayan po natin yung nirekomenda po ni Senator Amy Marcos doon ho sa kanya hong chairman's report, ano? Sa ginawang investigasyon po ng Committee on Foreign Relations. Okay? In fact, naisampa po yung reklamo po doon ho sa Office of the Ombudsman po mga kabida, no? Okay? Dahil ho sa partisipasyon po ni Boying doon ho sa pag-aresto at pagpadala po kay Digong doon ho sa International Criminal Court. So doon pa lang, wala na. Minus na po ito kung si John Vic, ano? Mga kabida. Pero mind you guys, okay? Standard bearer ng administrasyon. Okay? Ang dami hong pera yan. Okay? In terms of machinery, mga kabida, hindi ho matatawaran yan, ano, ang administrasyon. So, pwede ho nilang baliktarin po ang sitwasyon. Okay? Sa pamamagitan po ng resources po ng administrasyon po, ng gobyerno, mga kabida. Okay? And yung position po ni John Vic bilang secretary po ng DILG, kung saan in command po niya ito hong lahat ng mga local government units sa buong bansa, no? So posible hong humatak po ito, no, ng mga opisyal po ng gobyerno diyan po sa local government level, ano, mga kabida. Pero hindi po yan garantiya, no? Kasi po
marami hong mga sikat na sikat po noon, ano? Dating DILG Secretary na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas pero hindi ho nagtagumpay, ano, mga kabida. So titingnan po natin ano, kung ano po yung kapasidad po ni John Vic Rimulya, mga kabida, diyan po sa kanyang balak na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. So kung magkaganon po, ano, mga kabida, kung matutuloy ito si John Vic, dalawang kandidato po na posibleng kakaharapin po, mga kabida, ni Vice President sa Duterte. Okay? Iba kasi yung kay John Vic Marcos admin yan. Iba din yung sa grupo po ng kakampings, mga kabida, no? Okay? Itong tinatawag po nilang the real opposition. I'm sure meron po silang i-field na kandidato po dyan, ano? Pero hanggang ngayon, wala pa po silang napiling ipantapat po, ano, kay Vice President Sara Duterte. Although meron pong mga pangalan, lumutang yung pangalan po ni Hontiveros, pangalan po, mga kabida, ni Leni Robredo, at maging yung pangalan po, mga kabida, ni Trillanes, ano? Okay? Meron pa pong pangalan po ni former PNP Chief General Nicolas Torre III. Okay? Depende na po sa kanila yon kung sino po ang pipiliin po nila, no, na magiging standard bearer po, mga kabida, ng kakampings. So, most probably, tatlong mga kandidato po ang sasabak po, mga kabida, sa panguluhan, ano, sa 2028 presidential elections. Pero ang pinaka matunog at woman to beat, okay, candidate to beat, ito si Vice President Sara Duterte. Kasi po, napatunayan na po yan, ano, sa mga recent surveys po, mga kabida, no, lamang na lamang po. Okay, kumbaga si VP Sara po, mga kabida, ang tinangguri ang front runner po dito, ano, sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections. Kaya nga, ito, malaking challenge po ito, ano, para ho kay John Vic at kung sino man po ang hihirangin bilang kandidato po ng mga kakampings po, ano, mga kabida, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Okay? So, abangan po natin yan. Ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito sa bigla hong pag-open, ano, ni John Vic Rimulya, mga kapida, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, okay, sa 2028 presidential elections. Alright, may kapasidad ba? Kakayanin ba ni John Vic, ang front runner po, mga kapida, no? Si Vice President Sara Duterte? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kapida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.